Sobra-sobra nga ang pag-alala nitong si Giselle at nitong si Chong Susan dahil kanina pa nga hindi pa rin nakalabas ang kanyang pamangkin na si Annalyn. Ganon din ang iba pang mga kasamahan nito. Kaya alalang-alala na rin si Chong Susan. Nais man nilang pasukin ang naturang building, subalit hindi nga sila pinapayagan dahil bawal sila doon sa loob. Tanging rescuer lang ang pwedeng pumasok sa loob. Nagsidatingan na din tong sila Miko at sina Regan, subalit isa na nilang tulungan ang mga rescuer upang pasukin ang naturang building baka sakaling mailigtas nga nila itong si Annalyn dahil kanina pa nga wala pa rin ang mga ito. Subalit ayaw ni Giselle baka daw kung anong mangyayari sa kanila dahil napakadelikado sa loob ng building. Samantala, ito namang si Annalyn at si Doc Lyndon ay abalang-abala kung paano nila maililigtas ang buhay nitong si Moira dahil nasa panganib na nga ito. Natatagalan pa sila na hingayin ang consent nga nitong si Zoe dahil umiiyak ito at natatakot dahil wala silang ibang option kundi gamitin ang naturang gamit kung ano lang ang nandoon. At ang naisip kasi nila itong barina para ipambutas sa ulo ni Moira. Wala nang nagawa si Zoe kahit labag sa kanyang kalooban dahil umaasa pa rin siya at baka sakali na maligtas nga ang buhay nitong si Moira dahil kung hayaan lang nila ito ay baka nga matuloyan ito dahil ang tagal na nilang na-trap doon sa naturang building. Nga nagtagal ay pumayag na rin itong si Zoe dahil yun na nga lang ang tanging paraan. Samantala, ito nga si Doc Lyndon dahil may injury pala siya sa kamay ay hindi niya magawa kundi si Annalyn na lang ang hinayaan niya na gumawa sa naturang procedure dahil malaki rin naman ang tiwala ni Lyndon dito sa kanya. Ang theory ko naman dito ay paano kung hindi maliligtas ni Annalyn ang buhay ni Moira? Ano ang mangyayari sa kanya? Isang malaking gulo na naman ang aabuti ni Annalyn at tiyak. Sisisihin naman siya ni Zoe dahil siya ang gumawa sa naturang procedure. Lalo't galit na galit ito sa kanya. Subalit kapag nabuhay naman ito si Moira, ay magpapasalamat naman ng bongga itong si Zoe at malamang magkakaroon siya ng utang na loob. Bilang ganti sa ginawa ni Annalyn, ay aaminin na ni Zoe ang totoo na si Annalyn lang ang tunay na anak nitong si Dr. RJ. Guys, sana ngay magkatotoo ang aking mga teorya. Samantala, dito naman si Lynette at si RJ ay nalalagay din sa alanganin. Lalo't may sugat din si RJ at tuloy-tuloy ang pagdurugo ng kanyang sugat dahil matagal din silang na-rescue. Panik na nga itong si Lynette at panay ang tawag at paghingi ng soklolos sa labas. Subalit wala pa rin nakakarinig sa kanya. Maya-maya pa nga ay naghingi ng tubig itong si RJ dahil nauuhaw siya. Subalit ayaw nga inumin ni RJ dahil takot siya baka hindi safe ang tubig na yun at matagal nang naka-stuck. Subalit dahil naawa si Lynette dahil talagang uhaw na siya, sinubukan niya ito at kapag walang nangyari sa kanya ay ipapainom na nga lang daw niya dito kay RJ. Pag nasa ganun kang sitwasyon ay wala ka na ngang option. Kung anong nandyan para makasurvive ka lang ay gagawin kahit hindi mo ginagawa, kakainin kahit hindi mo kinakain, iinumin kahit hindi mo iniinom. Ang importante ay makasurvive ka sa naturang insidente. Abangan natin guys kung makasurvive kaya si RJ sa kabila ng kanyang kalagayan. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.